Nakakagimbal na balita, ICI sinugod ng taong bayan. Ang dami, libo-libo po na talagang sinugod at halos wasakin ang gate ng ICI. ICI itigil ang cover up, investigahan lahat ng sangkot dapat managot. Halaka mga kababayan. Ito po sa Taguig, talagang rambulan ito, nagkatakbuhan at talagang gulo ito mga kababayan. Naku po, panoorin po natin. Matindi po itong gulo na ito. Nagagalit talaga ang taong bayan. Ay naku mga kababayan, talagang nagwawala. Talagang galit na galit. Hanggang sagad buto. Naku, ito na. Nagpumilit po pumasok ang mga grupo ng militanteng grupo sa unahang bahagi po ng compound ng Department of Energy sa Taguig City kung saan matatagpuan ang opisina po ng Independent Commission for Infrastructure, ICI. Si TJ Mendoza para sa detalye. TJ. Patpi, kasalukuyan nagkakaroon ng tensyon sa mga pagitan ng mga security guards ng Department of Energy at ng grupong People's Surge National Alliance of Disaster Survivors. Ito yung grupo na nagkaroon din ng kilos protesta at nambato ng mga putik at nag-vandal dun sa compound ng mga Diskaya nung panahon na pumuputok pa lamang ang issue ng korupsyon sa usapin sa flood control. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa sila ng kanilang kilos protesta at mga programa dito sa harapan ng opisina ng Department of Energy dito sa compound na yan, dito sa Taguig City, kung saan matatagpuan ang opisina ng Independent Commission for Infrastructure. Ang kanilang sigaw, ICI, itigil ang cover-up at imbestigahan ang lahat. Nais ng grupo, Patino, na pumasok dito sa compound kanina at nagkaroon ng mga tulakan, nagkaroon ng mga sila kanina, agresibo sila sa pagpasok kanina, kaya't nagkaroon na ng maraming security guards at mga pulis. Andito na rin sila kanina. Kasalukuyan ngayon ay nag-uusap-usap at nagkakaroon pa rin sila ng mga programa at patuloy pa rin ang kanilang pagpupumulit pumasok dito sa compound. Pati. So nakita nyo po talagang halos wasakin at itong gate halos bombahin ng mga realista sa sobrang galit mga kababayan. Talagang ginigiba nila ang gate ng ICI sa sobrang sama ng loob sa pagiging itong ICI na ito kasi taguan ng mga magnanakaw. Ito po yung mga sinasabi ng mga kababayan natin na taong bayan na pinagnakawan tayo. Alaka, mga kababayan ko. So TJ, wala yung pahintulot, no? Kumbaga hindi yan kumuha ng permit, nabigla ang mga tao dyan sa DOE, no? Nabigla silang linusob dyan ng militanteng grupong yan. Ganun ba yung nangyari? Tama, Patpi, kanina inaantabayanan na natin yung kanilang pagkikilos protesta dito sa harapan ng compound. Nagulat din kami nung biglaan silang lahat ay sabay-sabay na tumakbo patungo dun sa gate. Kumbaga, Patpi, hindi talaga inaasahan namin na biglaan silang papasok dun. Wala silang pahintulot, wala silang permit at wala silang paalam dito sa compound ng Department of Energy na magkakaroon sila ng programa. Parehas na parehas dun sa kanilang ginawa sa compound ng mga Diskaya nung pumuputok pa lamang ang issue ng flood control. Okay, may last question. Mga ilan po silang mga protesta dyan? Dito sa video namin parang kakaunti lamang parang mga 20 plus lang. Gaano kadami sila? Patpi, dito sa aking estimate, tama ka, nasa around 20 to 40. Ganyan lamang yung aking estimate. Sabi po kasi mga kababayan, yung libo-libo nandun sa Menjola, sinusugod itong Malacanang nataranta na naman. Yan yung mga sumasabog na balita sa social media na galit na mga tao. Kasi naman ICI, hanggang ngayon, nag-uban na kayo dyan. Si Vince Dizon, tumanda na, nag-uban-uban na. Mukhang ermitanyo na, wala pang napapakulong. Tapos yung mga kas niya, mga kontraktor, mga, ay nako mga kababayan, mga kawatan din. Nagpalit nga ng tao, pinalitan din ng kawatan. Alaka. Kasi kanina,
ay tinitignan namin kung gaano sila karami dahil kalat-kalat sila dito kanina. Biglaan na lang Ulitin natin mga kababayan. dito sa compound na yan, dito sa Taguig City, kung saan matatagpuan ang opisina ng Independent Commission for Infrastructure. Ang kanilang sigaw, ICI, itigil ang cover-up at imbestigahan ang lahat. Nais ng grupo Patino na pumasok dito sa compound kanina at nagkaroon ng mga tulakan, nagkaroon ng mga Ayan, no? sila kanina, Kita nyo. agresibo sila sa pagpasok kanina kaya't nagkaroon na ng maraming security guards at mga pulis. So nakikita nyo po yung gate halos sirain na po nila. Bakbakin na talagang pagpira-pirasuhin yung gate. Kita nyo naman yung mga guard. Lumalabas na yung ugat sa liig nila. Na talagang lahat ng sangkot dapat managot. Marcos, number 1 disaster. Halaka. Climate reparations now. Ikulong ang mga kurakot. Lahat ng sangkot dapat managot. Ito na, mga kababayan, ang taong bayan, galit na talaga. Ano ba sinasabi ng tao dito sa komento? Useless ICI, one-sided investigation. Ginagawa, take note, more than 1 month na, wala pa rin may nakulong. Kala ko may sinunog. Kailangan lang makulong mga yan. Tanggalan ng pensyon ng mga pulis, patola, peace. Yun lang. Bakit hanapan nyo ng permit ng mga magnanakaw? May permit ba? Halaka. Baka pinasunog. Bawal po yan. Tama lang yan, scam yung ICI. Kontrolado ni BBM dito. Ayan mga kababayan. Talagang galit na galit ang mga tao dito sa nangyayaring korupsyon. Grabe mga kababayan. 3 mambabatas, nadawit sa isinampang flood control case. Halaka. Mga kababayan, alam ko taga Bulacan ito. Halaka. I-check nga natin ito. Abay, matindi po ito ha. Nakikita ko yung malaking picture dito sa Bulacan. Halaka. Matinding kahihiyan dito. Ay, nako po. Check po natin. Parang nakikita ko yung picture dito sa dumadaan ako ng Bulacan, pauwi ng Tarlac. Nako mga kababayan, matindi pong kahihiyan po ito. Panoorin po natin sino itong mambabatas na ito. Grabe ito. I-check po natin kung sino itong mambabatas na ito. Mga reklamo ang isinumite. Panibagong mga reklamo ang isinumite ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Office of the Ombudsman kahapon. Bagamat puro mga DPWH officials ang mismong mga inirereklamo para sa malversation at graft, nadawit rin ang pangalan ng 3 mambabatas. Una na rito si Benguet Representative Eric Yap na umano'y may kontrol pa rin sa Silver Wolves Construction Corporation na nakakuha ng kabuuang 179.5 million pesos contract para sa substandard flood control project sa La Union. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, malinaw itong conflict of interest dahil wala dapat papel ang isang mambabatas pagdating sa anumang klase ng pangungontrata. Idagdag pa na naging chairperson ito ng House Committee on Appropriations noong taong 2020. Silver Wolves Corporation, yung kontratista ay si Congressman Ted. Siyempre, sinusubukan nila itago yan. At yan naman ang ating trabaho ay halukayin ang relasyon o kaya yung pagkakasangkot ng congressman bilang may-ari ng Silver Wolves Corporation. Isinasangkot rin sa mga anomalya ang kapatid nitong si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap dahil sa pagkakaroon umano ng parte sa Silver Wolves Corp. Pagpapatibay dito ni Remulla, nakakuha sila ng impormasyon kung paano nagpapadala sa kanya ng malalaking pera ang Diskaya sa pamamagitan ng bank transactions. So yan mga kababayan, 3 mambabatas. Nako, sino kaya ito? Eric Yap yung sinasabi. Nako po, contractors. Okay naman ito yung ginagawa ni Remulla, yun nga lang yung big boss hindi po matumbok. Ito yung gusto ni Marcoleta sana na kanyang isinusulong na wag puro sapsap,
hindi puro butete. Kasi puro butete ang mga nahuhuli. So ngayon, 3 mambabatas dinadawit sa isinampang flood control cases sa ombudsman. Halaka, sino-sino kaya ito? Meron na kami nakuha transmittal ng pera from the AMLAC papunta kay NTCAP. So nakita namin may pattern talaga na meron talaga silang kinalaman sa mga kontrata kasi yung transmittal ng pera galing sa Diskaya, 70 million. Kaugnay nito, pinangalanan din si Bulacan 6th District Representative Salvador Plato na may-ari naman umano ng SA Plato Construction Corporation. Ayon kay Rimulya, batay sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council, nakikipagtransaksyon din ito sa mag-asawang Diskaya. The other one is Salvador Plato, Congressman from Bulacan. Yung kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank-to-bank transfer. Ayon sa Ombudsman, patunay lamang ito na kahit mga mambabatas ang 3 ay nakikialam pa rin sila kung paano iginagawad ang mga kontrata kung saan sila lubos na makikinabang. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na kahit wala pang isinasampang direktang reklamo laban sa 3, posibleng makabuo na sila ng malalakas na ebidensya upang makapagpasa na ng complaint laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. So yan mga kababayan, matindi po ito ha. Depende kung anong makuha nating ebidensya, pwedeng lumabas dito sa mga pangalan nito at pwedeng umakyat ka at lumabas ng DPWH ang pwedeng makasuhan. So yan mga kababayan, naku, napakatindi nito. Ano kayang mangyayari? Ano kayang magiging kwento dito? Ano sabi? Naka-ready na ang kulungan sa Quezon City, dapat may laman na yan. Naku, tatagal na naman mga kasong ganyan hanggang sa huli dismiss mga kaso. Putyang abuse sa sangkot yung ko at Romualdez, di pa rin ako napapakulong. Sana mapakulong na agad ang mga yan at huwag pakawalan. Halaka, mga kababayan. So yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. I-share at i-like nyo po ito. Anong masasabi nyo? Sinugod ang ICI at halos pasabugi ng gate? Naghihilan Diba? Halos magkarambulan sa gate ng mga guard at mga ralista. So yan lamang po mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Isang like, isang share po. Salamat.